Si 2613, hello mga kapuntos. Sabi niya, magandang gabi sa inyo. May tanong po ako para kay Brother Romer. Wala si Brother Romer ngayon. Lagot. Si Brother Tata. Brother Tata! Sabi niya, may tanong po ako para kay Brother Romer. May binili akong Santo Niño. Pinabless ko. Tapos binalot ko kasi dadaling ko sa ibang bansa. Pagdating dito, binuksan ko, nag-crack siya. Nilagyan ko ng pandikit. Ang tanong ko, ipapabless ko pa ba to ulit? Roger, on that, dahil na-crack yun, then na-restore niya. So, ipabless na lang ulit, Brother Jando, sa nagtanong. Dahil kung na-bless niya mula sa labas ng bansa, dinala niya dito, then na-crack, siguro pagdahi sa anong paglagay dyan. So, ipabless na lang ulit. Kay yon ang proseso sa mga sakramentas, pagbabless, pag may mga nabasag, gunding basag, then ma-restore. So, yon ang advice na ipabless ulit, Brother Jando. Okay, next question. Si ano naman ang sasagot? Si Brother Tata pa rin? Magkaalis. Sa iyo pa to. From 6162, sabi niya, good friend, Brother Jando, tanong po ako, ang kapatid ko ay lumapit sa albularyo. At alam naman niya na bawal lumapit sa albularyo. At hindi pa sila kasal ng kanyang live-in ngayon. Tapos ngayon nanghingi ng dasal kasi nagkagulo-gulo ang mga kapatid ng kalib-in niya. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya ipagdasal. Brother Tata. So, complicated yan. Nagpunta sa albularyo, tapos hindi pa kasal. So, nasa, ano sila, usa ka public center kung ating titisin, based sa ating doktrina, ang hindi kasal, mag-live-in ay matuturin nating public center. Ang yung tanong lang, punto niya, paano niya ipagdasal? So, ang mas maganda siguro na kung pwede, may background naman siya dito sa atin sa punto po punto. Kung pwede, bigyan ng katikisim para makonvince niya na makasal. Yun ang pinaka-importante. Bigyan mo na ng katikisim niya, papaliwanag ano gaano ka-importante ang sakramento ng matrimonyo, sakramento ng yung lalo na kasal ng simbahan ng mga Katoliko. So, kung mapaliwanag niya, makonvince, mas maganda siguro makasal, then doon muna ay pagdasal natin ay undergo na sila sa sakramento ng confession, kumpisal, dahil yung pagpunta na sa albularyo, isa yun nga, mortal sin pa rin yun, yung pagpunta sa albularyo, dahil yung mga albularyo, kumuha sila ng kapangyarihan sa mga fallen angel o mga demonyo. So, siguro yon ang unang paraan niya, Brad Jando. Yon ang pinaka-importante. Na, then pagkalawa, willingness. Kung willing ang naturang individual, yung live-in, yun. Kano niya, Brother Jando? Kapatid niya o kamag-anak? Kapatid ng kalib-in niya. O kapatid ng kalib-in niya, so related pa. Pero so, din kay Bali. Kalib-in niya, hindi siya, yung nagtanong mo, Brother Jando, pati siya hindi kasal. Ang nagtanong, hindi siya kasal kasi live-in lang sila. Tapos, yung kapatid ng kalibin niya nag-aaway-away. So siya mismo ang nagtanong, hindi rin kasal. Oo, hindi rin sila kasal. Na paano yon ha? So mas maganda unahin yung sarili niya, magpakasal sila kung alam niya na isang public sinner yung hindi kasal. Paano mag-epekto yung dasal niya, pati siya hindi kasal, nasa mortal sin sila po, namuhay na mortal sin. So yung nagtanong, advice natin, unahin yung sarili niya bago siya bigyan ng pansin yung ibang tao, yung kung sabi, ano bang sa Tagalog yun, Brother John, yung bilas, yung in-law man siguro, yung bilas man siguro yun ang term dato sa Hipag, Bisaya. hipag o bayaw? Hipag kasi sa babae, bayaw sa lalaki. Siguro, Manugang. ipag, Manugang. manugang pala, Manu manugang, ugangan. ugangan, manugang. Basta,
At in short, in-law na lang siguro. Ah, Kasi kung kapatid kasi, kapatid niya na lalaki, bayaw yon. Kung kapatid niya na babae, hipag. so, pero so ano yun na lang brother dyan, no? Yung nagtanong, unahin yung sarili niya dahil paano ba mag-epektibo yung ipagdasal niya, baka bigyan siyang katikisa mismo pala, hindi kasal. Di ba? So, yun, ating advice na, kasi ang sarili mo na, unahin mo na ang sarili niya, magpakasal sila, para maano yung, nakialam siya sa ibang tao, pero siya mismo, sorry po ha, yun ang totoo, nakialam sa ibang tao, pero siya mismo pala hindi pala kasal. So, unahin yung sarili na muna, brother John, yun lang ating ma-advise sa kanya. From Marivic, sabi ni Marivic, God bless you po mga brothers. Tanong ko po, pwede ba nakatago lang sa katawan ang demonyo sa maraming tato? Kasi ang asawa ko hindi man nag-react nang pumunta kami dyan sa St. Michael sa Lila, Bohol. So, pwede makatago lang dahil hindi nag-react. May tato ang kaniyang tato? Asawa, pwede ba nakatago lang sa katawan ang demonyo sa maraming tato? Kasi ang asawa ko hindi nag-react nang pumunta dyan sa St. Michael Lila, Bohol. So, speaking of tato, this po sa explanation sa itong mga sources, delikado yon dahil di natin alam yung ink na ginagamit na consecrated po sa kumbaga yung mga tattoo ay, 'di ba? Mga tattoo ay mga ritual din sila. Then kahit pa walang ritual, pag yung ginamit na tattoo ink consecrated sa demonyo, so delikado yon, so contaminated yon. Pero yung sabi niya hindi mag-react, sabi nakatago lang ang demonyo sa katawan. Yon, experience namin sa aming deliverance dito. Madelikado yung pag-pray tayo, hindi pa mag-react. Then tapos lagyan natin na ng mga sacramentals o na holy water, hindi mag-react kahit pa exercise oil, kahit pa exercise oil, hindi mag-react. Sabi ng ating mga exorcist, delikado yun, dahil high rank yun. Yung hindi mag-react, kung baga hindi tayo match, sabi na, sino pa kayo? Hindi tayo match. Hindi tayo magkumbiyansa dahil high rank tron. Then ang iba, kahit pa masakit na sa demonyo, pero magpapretend na parang ano lang, pero kung yun ang pinakadelikado, matagal, yung indwelling yun ang term natin, yung matagal nang katago ang demonyo, nakakabalin. Ano bang sa Brother John sa Tagalog yung salag, Brother John Ano yun? Yung Sa salag ba, ibon, ba, ibang, ng tirahan ng ibon ba, yung sa term na to sa Bisaya, salag. nakalimutan kong Tagalog niyan eh. Oh, di ba? Ano, tawag nito yung pugad. Oh, So, pugad. parang pinugaran na ng demonyo ang kanyang katawan. So, lalo na mula pa sa pagkabata niya. So, yun ang indwelling. Hindi yun basta-basta na ma-liberated siya. Hindi yun one-shot deal. So, ang iba, makatago lang, hindi mag-react, lalo na pag high rank. Experience namin dito, with your respect, yung isang apo ng high rank din ng yung lolo niya sa Mason, Freemasonry. 32nd degree yung lolo niya. Yun ang dahilan, pinadala namin ni Brother Wendell kang delete Monsignor Kikrimik sa Cebu. Dahil, grabe, walang hindi mag-react. So, yan ang kung nakatago lang, kahit pa mag-react, kahit pa hindi mag-react, pero masakit na sa demonyo, pero para sa kanila, kaya pa nila. So, yan ang pinaka-problema. Mas maganda pa yung yung mag-prayer protection pa lang, nag-react na. Kahit pa hindi pa nakasimula ng session sa deliverance, nag-react na. Mas maganda pa yon. Kung hindi mag-react, delikado yun. Pero yung speculation niya nga, baka bandaming tato, dapat pa i-diagnose pa yun, Brother Santo. Dahil depende yon sa nagtato, depende yon o ganong klaseng gamit na tato.
Pero pag tato, speaking tato, bawal yun na, Brother John Doe. Yun lang ito yung masishare. Mahirapan tayo mag-diagnose speaking tato dahil hindi natin alam kung sa paraan paano siya nagtato, sino ang nagtato sa kanya, anong ginamit, o yung nagtato sa kanya, baka involved po din ng mga superstitious belief o mga ritual dahil may mga tato ay na may mga ritual din. Kahit yung Brother John Doe, mag-ingat tayo. Kahit yung mga dentist, mga dental, dito sa amin may mga doktor sa ngipin, dentist man yon, na connected pala sa albularyo. Pag magbunot siya ng ngipin, automatic lang dahil may ritual siya. Pinagdasal niya dahil connected siya sa albularyo. Of pinakadelikado pa rin kahit yung mga with your respect sa iba, ha? Basta sa aming experience dito sa Osamis, may isang doktor na dentist na connected pala ng albularyo. Dahil pinakita pa niya yung bagol perdendo ng walang mata. May mga bagol siyang walang mata. May mga gimat siya. So yun lang Brother John Doe, depende yun. Pero yung sabi niya na hindi mag-react, baka high-rack yun, hindi yun mag-react, magtago yun. Kahit pa, sumusok ka na. I-test namin. I love you Jesus. Salita siya, I love you Jesus, pero pag sabi na, I love you Mama Mary, hindi na. Hindi sumasagot, hindi magsabi na, I love you Mama Mary, then, tapos parang wala na. Pero pag dasal na at pag prayer naman ulit, magre-react naman. So, ibig sabihin, nagkatago pa rin yung demonyo sa katawan. Yun lang, Brother John Doe, ating maisagot sa kanya. Sa pag-speaking tato, depende yun sa nagtato, Brother John Doe. Bro Tata, ano po yung gagawin niya yun? Yung taong yun, halimbawang napansin niyo parang may nakatagong at high rank yun. So ano po yung gagawin niya para magkaroon naman ng solution po? So, ang pinaka-importante, ipa-diagnose niya sa isang exorcist. Then, kung contaminated siya sa demonyo, kadalasan mag-react yun sa mga sacramentals. Sa mga aking mga ipa-diagnose dito sa amin, lalo-lalo na pag may siya, isang experience namin, nagbigay kami ng recollection sa mga graduating ng mga senior high sa doon sa Tanggob dahil medyo dami nila pinahati. So ang morning session sa kabila po ako, after lunch kabila na noon ako nag-swap ni Brother Wendell, pero sa morning session mga almost 60 sila. May dalawang estudyante nga parang not feeling well. Kahit pa anong joke natin sa pag-lecture, parang kagala ka, baka pangitan ron sa aking mukha dahil medyo pag magtingin sa akin, medyo parang may something wrong. So pagtapos, nag-resist, then nilapitan ko, anong nangyari mo bigla lang sumakit ang kanyang ulo at medyo mahirap paghinga. Pagkatapos, tinanong ko siya, baka wala kayong kain, kumakain naman siya, bigla lang online ako nag-lecture. So tinanong ko siya, may mga anting-anting ba o albularyo yung ama, yung ama pa lang may anting-anting dahil taga Lanao del Sur sila. So tinitest ko sa aking itong exorcism ring natin, Benedictine ring pa lang. Benedictine ring. Pag hawak niya, biglang sabi niya parang nakurentihan siya. So mainit sa kanya. So nag-react na siya. May aversion of sacramentals na. So depende yon sa atong pag-diagnose. Pag mag-aversion sa sacramentals, delikado yon. Pero may iba din nga walang aversion sa sacramentals. Ang explanation din, delikado pa rin yon. Baka hirag na rin yun. So, depende yun, brother, o ating ma-diagnose dahil mahirapan natin mag-diagnose dahil hindi natin alam sa naging pagpagtato niya kung sino ang nagtato niya, connected ba sa albularyo o may mga ritual. So, yun lang. Mas maganda siguro, magpunta sila sa isang exorcist para ma-diagnose na yung sabi ng nagpatato, Brother John Doe, Brother Angel.